Ang gamit ko na camera dito ngayon guys, iPhone 13 Pro Max, front cam, tapos cinematic. Ginamitan ko lang siya ng edit sa CapCut at ito yung ginagamit ko ang video sa aking TikTok at ito yung isa sa mga rason bakit hindi pa ako mag-a-upgrade kasi sa iPhone 13 Pro Max pa lang na camera para ka na naka-DSLR. Actually guys, may mga time kasi na yung DSLR ko nagloloko sa mga focus. Pero ang totoo naman talaga, one of the reason bakit hindi tayo makapag-upgrade kasi wala tayong... So naglabas si Apple kahapon, iPhone 15, 15 Pro at 15 Pro Max. Siyempre, every labas talaga ng iPhone series, meron talaga yung mga bagong kulay. 5 kulay ang meron ng iPhone 15. Meron pink, yung isa sa mga nag-hype ngayon. Meron ding parang kulay gold or kulay dilaw na parang puti. Pero mas gusto ko yung ngayon is yung black. Ang ganda ng black, guys. Newest design daw ng iPhone 15 is meron siyang dynamic island. Parang tayo pinaglalaruan ba, no? Ngayon, ang yung iPhone 15 may na siyang dynamic island. At which is, sa akin lang guys, hindi siya worth it para sa akin kung dynamic island lang yung gusto mo. At sa iPhone 15 Pro at 15 Pro Max naman, ang kanyang chip pala guys is naka A17 Pro, which is kakaiba na siya, no? Ito yung step up. Step up. Pinalitan nila ng Type-C cable, which is good kasi pwede na tayo makahiram anywhere. Kapag iPhone tayo, hindi tayo basta-basta makakahiram kasi lagi talagang nasisira yung charger ng iPhone. Meron kasi yung paliwanag bakit madali siyang masira. Charger kasi ng mga Apple, correct me if I'm wrong, charot. Tama ba yung term na gagamitin ko? Kasi hindi siya ginamitan ng mga kasira sa environment. So, expected talaga na soft lang siya, mas madali siyang masira. Mas nagdemand yung tao na Type-C na lang kasi para yung mga tao hindi siya bili ng bili ba. Ang ginamit na material sa kanya is titanium, making the lightest Pro model ever created. Ito daw pinakagaan na nagawa nila. Based sa mga nakikita ko mga reaction ng mga tech YouTuber doon sa ibang bansa is magaan daw talaga. Pero actually guys, preference ko, wala akong pakialam kung magaan ba o mabigat. Para sa akin lang mas okay pa nga yung medyo mabigat kasi feel ko mas premium siya. Pero para sa akin lang yun. Yung presyo niya, same lang ng price sa paglabas din ng iPhone 14. iPhone 15 Pro is starts $999 and yung iPhone 15 Pro Max, $1,199. Malaki daw yung improvement niya for gaming. Siyempre, hindi naman tayo magiging hypocrite dito. Kung madami tayong pera, siyempre, bibili tayo, di ba? Tayong mga walang-wala pa, tapos mayroon pa tayo, ayoko lang mag-upgrade. Kung makapagsalita tayo ba, para tayo may pambili, o parang ganun ba? Kung galing ka sa iPhone 12 Pro, tapos mag-upgrade ka sa iPhone 15, hindi pa siya guys. Kasi wala pang masyadong malaking changes niya. Ang 12 Pro kasi guys, halimaw na siya. Sobrang ganda na niya. Antay-antay pa tayo ng ilang years na pagka meron talaga tayo makita ang changes. Galing ka sa iPhone 10, tapos bibili ka ng iPhone 15, of course, ang laki ng difference nun. Tulad dito guys, kinikip ko pa rin tong XS Max ko. Baka ayaw nyo maniwala na iPhone 13 Pro Max to ha. So gagamitin ko tong XS Max ko, tapos bibidyohan ko kayo na ito yung ginagamit ko. So ayan. iPhone 13 Pro Max. Gumamit na ako ng Tofu Lights. Ayan. Actually guys, itong cinematic talaga yung isa sa mga paborito ko na na-feature sa iPhone 13A kasi para na talaga siya DSLR. Ang pagka-bird kasi ng cinematic ng Apple guys, hindi siya yung peke ba, di ba? Para siyang DSLR talaga na camera. Tingnan nyo Tapos, haggard ka talaga be. Magtatanong kayo kung saan ko to mabibili, punta lang kayo sa aking TikTok shop or sa aking TikTok. Andun kasi yung mga link, okay? Let me know in the comment section kung worth it ba mag-upgrade. Malaki ba talagang pinagkaiba? Or ano yung masasabi nyo sa iPhone 15? Pero para sa akin guys, invest muna tayo. Ipon muna, ipon. At gagawa din akong separate video guys, na ito yung gagamitin ko na pang vlog talaga as in lalabas talaga ako yung iPhone 13. Okay, see you sa aking next video guys. Thanks for watching.